Hello mga kasitaw! So, nagbabalik po ulit ako para sa isang presentation ng aking affiliate balance. So, dahil marami po sa atin yung masyadong hesitant at saka ayaw pong mag-invest kay sitaw. So, ipapakita ko po sa inyo lahat kung ano po yung nakuha ko pong amount of money sa aking 3% na commission, which is my affiliate sa aking second store. So gumawa po ako ng dalawang store kay Sitaw. Yung pangalawang store po, doon ko po nilagay yung aking major na capital. At kung ano po yung mga nilagay ko po doon, kung gaano po kalaki yung nilagay ko po doon sa aking second store, ang 3% po ng nilalagay ko doon sa second store ko, yun po yung napupunta sa aking first store. So, from last month hanggang ngayon po, ngayong araw, ito po yung ipapakita ko po sa inyo na earn kong 3% commission po sa aking capital at saka dun po sa mga taong na-invite ko to join Sitaw. So aside sa nagka-capital ka kay Sitaw, you're also earning money from the affiliates. So kahit hindi mo na kailangan actually mag-invite ng ibang mga tao to join and use your code, yung capital nyo po mismo kaya kayong buhayin, kaya kayong bigyan ng 3% na commission basta meron ng kayong pangalawang store. So yun yung na-learn ko as time goes by as an investor or seller ni Sitaw. So ipapakita ko po sa inyo dito po sa screen ko kung ano yung nakikita ko dito sa phone ko ngayon. Okay? So, let's start. So sa screen ko po ngayon nakikita ninyo yung kung magkano yung affiliate balance ko kay Sitaw, which is 25,760.25. So hindi ko na mawi-withdraw yung 0.25. So ang i-withdraw ko na ang i-withdraw ko lang ngayon is 25,760. Okay. So yun, meron tayong natirang 25 cents. At yan nakalagay po dyan pending. Anong oras ko siya withdraw? It's 12:08:19 ng umaga sa Pilipinas nung kahapon. So ngayon meron akong 25 cents na natira. So withdraw ko ito February 8 sa Pilipinas, 12:08 ng umaga. So ayan po ulit, meron pong nakalagay na pending. And then yan po yung aking profile. Kung makikita ninyo, meron akong sariling profile picture. I have my full name. At saka makikita po dyan yung bank name ng aking bank account. So ipapakita ko na lang din kung ano yung bank account number ko in case you want to deposit something in my bank account sa BDO. So ayan, we'll check again. Ngayon, after a few minutes actually, tingnan nyo, meron ako agad nakuhang affiliate balance na 1,370. So kaka-withdraw ko lang ng 25,760, may natira pa ako 1,370. So nung ginawa ko tong transaction na ito, it was 12 PM sa Pilipinas. So umaga ko siya ni-request yung withdrawal. So 12 PM, pumasok yung pera ko sa aking BDO account. So ayan, see, magkapareho po yung amount na nakikita po ninyo sa screen, right? Which is 25,502 point something. Hindi ko na makita. So, yan na yung aking nakuha, which is kailangan kong ipakita sa inyo kung ano yung way ko para i-withdraw yung aking affiliate balance, which is ang affiliate balance is the 3% commission you've got from the people who use your code, or pwedeng kahit hindi mo na kailangan ng ibang mga tao, you just need to use your capital at gagawa ka ng isang store at doon sa second store mo na yon, doon mo ilalagay yung capital mo para yung code na gagamitin mo sa second store mo is yung code ng first store mo para doon mapunta yung iyong commission na 3%. I know, kung makikita mo ng friend ko to, ang video na to na ganito ang ginawa ko, I hope she will understand. I also need money, I also need profits. So that's the wisest decision I've seen na kung gusto kong kumita talaga ng husto, gagamitin ko siya, in a way that I could gain profit or generate profit. So yan yung nakikita ko na
Although, kailangan ko i-maintain yung first store ko, kailangan ko ipasa yung first evaluation. Next naman na ipapakita ko dito sa screen is yung conversation ko with the owner of that land I bought in Coronadal City. Kasi baka iisipin niyo na gawa-gawa niya lang yan, na sasabihin niya na yung perang nakukuha niya kay Sitaw is parang ipinangbayad niya nga doon sa taong hindi naman natin masabi na totoo nga na meron siyang biniling lupa sa Coronadal City. So para naman sa mga mahilig sa to see is to believe concept, okay, ito po, ipapakita ko po sa inyo sa screen yung conversation po namin ni Ate May. Siya po yung nagmamay-ari ng title ng lupang binili ko sa Coronadal City, na hinuhulog-hulugan ko ng 25,000 pesos every month hanggang 12 months, kasi yun yung palugit niya sa akin. Kailangan ko siyang bayaran ng 25,000 within 12 months para ma-fully paid yung nabili kong 300 square meters na lupa sa Coronadal City. Nung na-receive ko yung pera ko doon sa BDO account ko, so right away, ipinangbayad ko din sa kanya agad-agad yung perang nakuha ko. So ito nga, sinend ko na yung receipt sa kanya. Ito yung conversation namin. So, hi May, bayad ko sa lupa te. So yan, sinend ko siya. Meron pa akong 9 months to go. And then yan yung response niya. Okay, salamat. Pagawa na lang ako ng resibo, sabi niya sa kapatid niya. Then isisend niya daw kaagad sa akin. Baka makalimutan niya kasi last time she forgot to send it to me. So yun, sabi ko dito na may sarili na talaga akong property sa Coronadal City, kasi yung mga properties ko mostly nasa Jensen, nasa Davao. So ngayon I have one property na akin talaga sa Coronadal City. So ito yung property na papatayuan ko one day ng boarding house para yung mga college students close by or nearby my property makapag stay at rent dito sa aking apartment or boarding house. Normally we call it boarding house sa Mindanao. So yan. So nakikita na ninyo sa screen a while ago yung conversation namin ni Ate May. So siya yung, actually it was owned by her father. So since na i-subdivide na sa kanilang magkakapatid, so siya yung nakatoka dun sa land property na yun, na nagmamay-ari ng property na yun, na binabenta niya sa kahit sinong buyer. So it just happened na that time, I think at that time I was like interested on buying properties in Coronadal City, kasi we have one property before which is parang property ng nanay ko na binenta namin dahil sa hirap ng buhay before. So kailangan namin ibenta yon dahil wala akong gagamitin sa school, and also was divided to some of her siblings. So wala, napilitan kami ibenta yung lupa na yon. At yun, sabi ko one day if I could have a job, if I could have a good job one day, sabi ko bibili talaga ako ng sarili kong property sa Coronadal City. At hindi ko naisip na hindi ko na pala kailangan magtrabaho just to pay that land property. Kailangan ko lang ng capital kay Sitaw para yung capital ko gagamitin ko to, capital that money to some of the products na meron doon kay Sitaw, which is in different markups. Meron silang 7%, 8%, 10%, at saka 12%. So yung capital ngayon na nilalagay ko doon sa second store ko, yun yung nag-feed ng commission ko, 3% commission doon sa first store ko. So yung nakikita nyo a while ago na 25,000, yun ay katas lang ng aking affiliate, which is 3% commission doon sa second store ko. So dahil ayaw nyong maniwala, at saka ang hirap mag-post na walang proof, diba? So yun po yung proof. Pinakita ko sa inyo kung ano yung proseso na nag-start ako doon sa pag-withdraw ng aking commission sa first store ko. Tapos pinakita ko sa inyo yung profile ko kung saan ko nilagay yung aking bank account, na pag once na nag-withdraw ako ng pera doon ni Sitaw, isi-send yung pera na winidraw ko. At ipinakita ko din sa inyo yung aking BDO app para lang na masabi ninyo na totoo yung sinasabi ko, na pumasok yung perang winidraw ko kay Sitaw.
baka isipin na naman ninyo na nag-withdraw lang yan siya ng pera pero hindi naman pumasok. Actually, kanya naman yung pera na yan. So, nakikita nyo naman, exact amount, yung kung ano yung withdraw ko kay Sitaw at saka yung dineposit kay Sitaw. Kasi yung sa kay Sitaw may minus 300 pesos doon. So, tingnan nyo yung sa baba, andun yung exact amount na i-deposit ni Sitaw doon sa aking video account. So kung curious ka pa, balikan mo ulit yung video, okay? Tingnan mo kung magkano yung amount na withdraw ko at saka magkano yung pumasok sa video account ko. Okay? So, again, bago ko i-end yung video, ipopost ko ulit sa screen yung aking referral code. So, ang dami ko nang pinost na puro may referral code ko pero wala talagang nagporsige na, alam mo yun, yung gaya ko parang eager ba na mag-invest kay Sitaw. Puro sila yung hanggang sign up pero hindi naman sila nagtatry kasi nga takot sila mag-take risk. Alam niyo yung mga taong ganyan masyadong plain safe. Kasi lahat naman tayo may mga failures, di ba? So hanggat nabubuhay tayo, let's face these failures. Malay mo itong failure na to, this will lead you into something na maganda yung outcome, di ba? Kung napapansin ninyo or na-observe ninyo, di ba nung nag-aaral tayo ng elementary, high school, and then na-learn natin yung mga history or background ng mga scientists na pinag-aaralan natin. Di ba? Ang dami nilang failures. Meron doon I'm not sure, pero yung naka-discover ng penicillin, si Sir Alexander Fleming ba yun? So, I'm not sure. Di ba yung scientist na yun, iba yung goal niya para doon sa discovery niya or experiment niya. Pero dahil doon sa failure na ginawa niya na nangyari doon sa kanyang experiment, yung experiment niya na failed, yun pala yung mag-lead sa kanya into something new, di ba? Bagong discovery, bagong breakthrough. So parang ganito, don't be scared kung magkaroon ka ng failures in life. Kasi you don't know na yung failure pala na yun yung maglilid sa'yo sa bagong plano para sa'yo. O ikaw, kasi lagi ka na lang nagpe-playing safe na, ayoko mag-invest, ayoko maglabas ng pera kasi sa-scam na naman ako. Di malay mo, baka ito na pala yung chance mo, di ba? O gaya ko ngayon, nag-take risk ako. See, I've got the 3% commission of my capital sa second store ko. So, yun lang. Kaya din ako nag-post ng video na to para ipakita sa'yo, na patunayan ko sa'yo na hindi scam si Sitaw, okay? Ang scam is yung ito. Yung puro na lang scam ang nasa isip mo and then you're not putting actions doon sa plano mo. So, yun lang. I'm just posting this video to inspire you para, gamitin yung pera mo at mag-generate ng maraming income doon sa pera mo na hindi mo na kailangan strive. Yung kailangan mo mag-effort, kailangan mo talagang magbayad ng mga empleyado mo kasi you are building your own business. Ito, my gosh, I don't need somebody to help with me. Kailangan ko lang talaga ng capital para magkaroon ako ng profit. So wala akong mga tauhan na sasahuran ko and work with my business. Kasi ito, I'm working with this business with Sitaw already and Sitaw is giving me back all the profits that I deserve. So nakadepende yun sa akin kung sa anong markup ba yung gusto kong ma-earn. So Sitaw is giving me options. Binigyan niya ako ng options and choices kung ano yung mga markup na gusto kong ma-earn. So nakadepende nga yun kung magkano yung ilalagay mo kay Sitaw. So, ngayon nagwo-worry ka kasi wala akong malaking pera kaya hindi ako makapag-invest. Actually, marami sa Facebook group ng Sitaw sellers na ang capital nila is only 5,000, 10,000. As in, nag-start sila sa maliit lang na capital. Then they just recharge their wallet hanggang sa lumaki yung capital nila at saka yung unang capital nila nagka-profit, so dinagdag din nila yun as capital hanggang sa lumaki. Ngayon, more than 1 year na si Sitaw, ang laki na din ang na-earn nila. So hanggang kailan ka magigising? Hanggang kailan ka magsasabing scam pa rin si Sitaw? Okay? So yan, sana naka-inspire sa inyo yung video na yan na I'm not bragging this. At saka I'm not bragging this para utangan nyo ako kasi wala akong maipautang sa inyo, okay?
Kuha na tayo ngayon, prangkahan na, ayoko na magpautang, as in, ayoko na magpautang, kahit ano pa yung sasabihin ninyo sa akin, mga reasons para umutang sa akin, okay? I'm closing my door sa mga umuutang. At saka, ayoko nang ma-engage sa mga ganyang conversation. And if you don't like what I'm saying right now, so you can block me, okay? Open yung black button dyan. Kung ayaw nyo makipag-friend sa akin, if you want to disconnect with me, that's fine. I can live my life. Nabuhay ako nang wala ang tulong mo. Nabuhay ako na nag-survive ako by myself. So, makaka-survive din ako by myself alone with God's help, okay? So, kung ang intention ng friendship mo sa akin is para umutang lang and to take advantage with me, so I'm so sorry. I'm gonna block you. I'm gonna close my door with you. Doon ako sa mga friends na kahit wala akong pera, kahit wala kayong makuha sa akin, you know, you still become my friends forever. Okay? Kayo pa rin yung forever na friend ko. Na kahit wala man kayong makalkal or makuhang benepisyo sa akin, kaibigan pa rin tayo. Kasi yun yung intention mo bakit ka nakipag-friend sa akin, because you want to be close with me, okay? Kasi yung pera, pag na-involve na yun sa friendship, talagang my gosh, grabe. Ang dami ko nang pinagdaan ng mga experiences na ganyan na, you know, you're always failing yourself with your expectation from these people. Meron pa nga doon, ewan ko kung na-block niya ba ako ngayon or hindi na siya gumagamit ng Facebook niya. Pero, you know, those are the people who work with God na, alam mo yun, masyadong godly, na parang halos hindi mo makakitaan na gagawa sila ng masama sa'yo. But, yun, kinalimutan ko na yun lahat, okay? Kaya prangkahan na tayo ngayon. Nagpo-post ako ng video niya to para ma-inspire kayo to invest your money with Sitaw. Hindi para i-brag yung aking profit. At para hindi ako utangan, okay? Prangkahan na tayo, walang utang dito. Hindi ako magpapautang. So yun lang. Sana naka-inspire sa inyo yung video na to. At kung may enough money kayo, you know, you have to try Sitaw. Kasi, my gosh, totoo siya. Ang laki ng nakukuha mo, wala kang gagawin. You never need somebody to help you. Wala kang kailangang tauhan para bayaran, sahuran. At you don't need to market your product kasi lahat yun gagawin ni Sitaw for you. Okay? So yun lang. At magandang araw sa ating lahat. See you again for my next video. Bye-bye!